Isang patay na sanggol ang natagpuan sa Roxas, Palawan. Nakita kanina umaga ang sanggol sa matubig na parte ng bakanteng lote malapit sa isang ospital. Nasa morgue na ng ospital ang sanggol na kinunan ng sample para sa DNA test. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang nag-iwan sa sanggol at nakikipag-ugnayan din sila sa LGU para sa paglibing. Taas sweldo, dagdag na benepisyo at pag-amyenda sa Magna Carta for Public School Teachers. Ilan lamang ito sa panawagan ng mga guro ngayong World Teachers Month. At nakatutok si Von Aquino. Kasabay ng pagdiriwang ng World Teachers Month, lumahok ang mahigit 200 guro sa motorcade sa Mandaluyong. Nanawagan silang ibaba sa 57 years old ang mandatory retirement age ng mga public school teacher. Para rin po, mapakinabangan naman po ni teacher yung kanyang retirement. Hindi po yung at the age of 60, at the age of 65, si teacher ay ipinibili na lang ng gamot yung kanilang retirement pay. Meron naman tayo talagang nakabinbin na bill sa Congress kung saan 56 yung pinopropose nila na retirement age natin, and until such time na ma-amend yung law natin on mandatory retirement age sa government service, then we cannot do otherwise. Inihirit din nila ang ilang amyenda sa Magna Carta for Public School Teachers. Halimbawa, ibaba sa 4 ang ngayon 6 na oras kada araw na trabaho ng mga guro. Itaas ang medical benefits at palawigin ang proteksyon tulad ng legal assistance at hazard pay. Gayon din ang taas sweldo na suportado naman daw ng DepEd. The department is doing its best para matugunan yung mga hinaing nila. Samantala, sa pagharap ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro sa Bacolod, Negros Occidental para sa World Teachers Day nitong Biyernes, nabanggit ang usapin sa kontrobersyal na intelligence fund ng DepEd. Hiningi na raw ng DepEd sa Budget Department ang pagbubukas ng 3,500 na administrative officer positions at 1,500 na planning development officers. Sinabi rin ni Duterte na may dinidevelop na automated system para tiyaking patas ang pagpili at pag-promote ng mga guro at personnel at hindi nadadaan sa palakasan o padrino. The padrino system is one of the reasons behind the rot consuming the education system. Padrino demands that we close our doors to competent, deserving, and qualified applicants. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Ikinababahala raw ng kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ ang naunang anunsyo ng Tape Incorporated na nabawi raw nila ang Eat Bulaga YouTube account. Ayon sa legal counsel ng TVJ na si Attorney Enrique de la Cruz. Iisa lang anya ang may-ari ng YouTube channel at ng email na pag-register nito at hindi raw ito ang Tape Incorporated. Nakaka-copyright pa rin daw sa TVJ ang mga lumang episode ng Eat Bulaga na laman ng YouTube account. Inihahanda na raw nila ang mga legal na hakbang laban sa tape at maaari daw maituring na cybercrime kung hinak o nagkaroon daw sila ng misrepresentation sa YouTube. Sinabi naman ng legal counsel ng Tape Incorporated na si Attorney Maggie Abraham Garduque na hindi hinak ng Tape Incorporated ang account. Ang gumawa raw ng YouTube account ay empleyado ng Tape nang gawin niya ang account at ginawa rin daw niya sa pangalan ng kumpanya. Handa raw magpakita ang Tape ng mga resibo. Umaapila ang mga siklista na masunod sana ang mga panuntunan sa paggamit ng mga bike lanes. Sa isang barangay po nga sa Quezon City, naging parking ang linya na laan dapat sa mga nagbibisikleta. Nakatutok si Oscar Oida. Sa badyak for road safety na inorganisa ng QCiklista ngayong araw, iba't ibang uri ng bisikleta ang pumasada para sa iisang panawagan, kaligtasan ng mga siklista. May mga superhero pa para bumadyak mula dyan sa Quezon Memorial Circle patungong Mabuhay Rotonda para umano sa kaligtasan ng mga siklista sa daan. Ano, Captain America? Nandiyan ka na, ligtas na tayo. Ilang beses nang namiligro sa daan ang ilang siklista. Gaya na nag-viral na pagkasa ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales sa siklistang si Alan Banjola sa Quezon City. Dihadong-dihado kami pagdating sa bike lane. May sariling bike lane. Pero hindi lang yung mga motorsiklo ang pumapasok, maging yung mga four wheels. Yung bike lane natin, dapat lagyan na natin ng barrier para wala na talaga makakapasok. Malaking tulong daw na may bike lane sa iba't ibang lugar.
pero dapat matiyak na nasusunod ang mga panuntunan sa paggamit nito. Di tulad sa lugar na ito kung saan ang bike lane sa tapat pa mismo ng tanggapan at basketball court ng Barangay Libis ginawa ng parking. Minsan matitigas ang ulo talaga ng mga tao. Ang katwiran may ibababa lang, ang katwiran may sandali lang. Di mawala yung ganun sa Pilipino eh. Sa sobrang katigasan ng ulo. Kailan lang nag-operation ng dito, MMDA. Talagang araw-araw tuwing umaga. Alas 7 ng umaga, ticket sila ng ticket yan. Dapat ang ginagawa natin, we call out the government na dapat i-enforce natin na ito talaga dapat may bike lane, dapat sinusunod din ng kotse yan, sinusunod din ng motor. Ang kilalang abogado at siklista rin si Attorney Raymond Fortun umaasang magbunga ng mga naaayong batas ang ginawang Senate hearing patungkol dito. Ano ba talaga ang rights ng mga cyclists pag ito ay nagbibisikleta sa ating lansangan? Is there even any presumption of fault on the part of motorists in case na magkaroon ng insidente ng banggaan, maputik katulad ng ganito nung nagkatutukan? Meron bang presumptions? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nagpakilig ang Team Barda ngayong bisperas ng premiere ng Maging Sino Ka Man. Mahal kita maging sino ka. Sa All Out Sundays kanina, layag na layag ang Barda ship ng mga bida ng series na sina Barbie Fortesa at David Licauco. Game ding kumasa sina Carding at Monique sa AOS Challenge. Ang kilig na yan, patikim pa lang ng TV adaptation ng classic 90s romantic action film na ipapalabas na bukas September 11 pagkatapos ng 24 oras. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Pia Arcangel. Ako si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.